Hello guys! Welcome back to my channel! It's me, Ann, ang inyong vlogger. For today's video ay pag-uusapan natin yung mga kadalasang tinatanong sa akin about Poland. Yung tanong na to is nakikita ko sa TikTok, nakikita ko sa Messenger ko, and nakikita ko rin siya dito sa YouTube. So, dahil nga may nag-comment nito sa YouTube, so parang gusto ko siyang sagutin kasi parang, ano ba yan? Ang daming parang. Hindi, gusto ko siyang sagutin kasi pag nagko-comment talaga dito sa YouTube, pinaglalaanan ko ng time. Ang pag-uusapan natin today is about Poland Embassy visa appearance. So, ano nga ba yung visa appearance, guys? Ang visa appearance ay hindi yung mag-a-appear ka lang doon, kundi yun na yung tinatawag nating parang butas ng karayom na pagdadaanan natin kapag gusto nating mag-Europe, mag-Poland. Kasi nga sa Poland Embassy tayo pupunta, and then sa Poland din tayo nag-a-apply. So, based on my experience, so dahil galing ako ng Singapore, so sa Poland Embassy ako, Singapore, nag-visa appearance. Ano nga ba yung visa appearance, guys? Nakakatakot ba? Nakakakaba lang siya, pero hindi naman talaga nakakatakot. Ganun yun. At saka hindi ko kayo tatakutin din sa vlog na to. Ba't ko naman kayo tatakutin? Baka mamaya matakot pa kayo, di ba? So, ayun na nga. Isa siyang yung interview, visa interview. Yan yung tinatawag nilang may interview. So, pag nag-visa appearance tayo, yan na yung time na nabunot na yung name natin sa electronic draw. Kasi nga, ang Poland ngayon is bunutan. Electronic draw po siya. Kaya, hindi po natin alam kung kailan tayo matatawag or mas mauna ba tayo or mas matatagalan ba tayo. Kasi, nakadepende lang po yan sa system nila. Nung ako, nag-visa appearance ako, so, dalhin na natin yung ating bank statement at least 6 months. And then, syempre, dapat may laman. And then, yung insurance, yung dummy ticket, and yung working permit mo, and don't forget your passport. So, dahil may appointment na kayo at that time, pupunta kayo sa pupunta kayo sa Poland Embassy. May time kayo, nung kami noon is 10 o'clock. So, lahat pala kami is 10 o'clock. So, nag-abot-abot kami doon. Ang daming galing ibang agency, and then ang dami ring mga direct sila. Ang iba naman is consultant nila, yung agent nila is nasa Dubai lang. Yung mga ganun, mag-abot-abot kayo doon. So, sino yung nauna sa pila, yun ang maunang papasok sa loob. Then, ang Poland Embassy is isa-isa kayong papasok sa loob. So, pagka 10 o'clock na, press the button na lang, and then sabihin mo na, "Good morning, I'm here for visa appearance." So, charot. Charot. So, tapos, i-unlock niya yung lock ng door. Parang may pinipress lang ata din siya sa loob. High-tech And then, sabi nun, pasok ka na. And then, paglabas nung nauna sa'yo, huwag ka nang mag-antay na tatawagin ka dahil hindi ka nila tatawagin, guys. Paglabas niya, pumasok ka na rin. So, nung sinundan ko, nung lumabas siya, pumasok naman din ako. O, diba? And guys, take note, bago ako pumunta ng Poland Embassy, sinabihan ako ng agency ko na bawal pala sabihin na may agency tayo sa Singapore. So, hindi siya pwede. Kumbaga yung bagsak ng nating lahat doon ay direct. Lahat tayo mga direct. So, walang magsasabi ng agency. Dahil parang hindi nila alam na may agency na nagpapalakad ng application, mga documents. Parang ganun. Hindi nila alam. So, direct talaga ang dating natin doon. Pagtatanungin tayo. So, nung nasa loob na nga ako, guys, kinabahan ako sobrang kaba ko talaga. Tapos, alam niyo ba, guys, na hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog ng mga ilang araw bago ako mag-visa appearance. Tapos, ayun, pinag-aralan ko pa yung working permit ko kasi nga yung ibang words, kailangan mo siyang kabisaduhin in Polish. Kasi Polish, lalo na yung mga address, hindi mo maita-translate sa English yun. Kasi nga address nga yun eh. Ay na nga, ngiti-ngiti ako. Siya naman hindi ngumiti. Yung lalaki dun sa Poland Embassy. Sabi ko, "Good morning, sir." Sabi niya, "Good morning." And then, binigay ko yung papel ko. Tapos, sabi niya, nagsungit siya. Sabi niya sa akin, "Not all.
one by one, I will ask. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay, nasa isip ko, masungit pala. Kala ko mabait. Tapos, sabi niya, working permit. Inabot ko yung working permit ko. Ilang page yun? Maraming page yun. Yung working permit sa Poland, guys, hindi katulad ng working permit sa Singapore na card. Ang working permit nila is, madaming papel, nandun lahat ng mga rules and regulation, tapos yung accommodation mo, andun na lahat, yung trabaho mo, yung company, mga ganun. Terms and condition, nandun na yun. Ang pinakaunang itinanong sa akin is, why do you want to go in Poland? So, number 1 yan. And then number 2, sabi niya, what kind of work? O, sinagot ko rin naman. Kung ano yung work na pagpatatrabahuan ko. And then sabi niya, what factory? So, yun na yung, nakalagay sa working permit nyo. Lahat ng yan is nasa working permit nyo, guys, ha? Then, hindi niya, tapos sabi niya, what are the possible position in that factory? Buti na lang, guys, nag-research ako sa YouTube, sa TikTok, kung ano yung mga ginagawa sa factory na ganun. So, may mga naisagot ako. And then, hindi siya nagtanong kung ano yung pangalan ng mismong company. Kasi hindi naman yun eh. Parang wala naman ata sa working permit ko. Next naman nun, how much is your salary? And then, what is your work here in Singapore? Tapos, next, how much is your salary here in Singapore? Next, why do you want to work in Poland? Sasagutin niyo yan. Then, where did you find this job? So, ang sinabi ko dito, guys, kasi nga, bawal nga sabihin na may agency tayo. So, ang sinagot ko ay friend. So, dahil ang sinagot ko ay friend, nakabase naman dun sa sagot ko yung next na tanong niya. And sabi niya, how's your friend doing there? May friend naman talaga ako dito. Yung mga nauna na dito. Buti na lang talaga. And then, sabi ko, she's doing fine. Siyempre, fine naman talaga. Sabi niya, how much is the salary of your friend? Yun, hindi naman ako nakapagtanong. Ay, sabi ko, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman naitanong. Parang pride, personal kasi, ganun. And then sabi niya, And sabi niya, how long is your friend have been working in Poland? Tapos sabi niya, next naman is, how much is the cost living in Poland? So, hindi ko rin alam talaga kung magkano. Kasi nga, di ba, nakadepende naman kasi sa tao yun. Pero ang sinagot ko sa ito is, I don't know, but as I know, it's cheaper than Singapore. Sabi niya, wala naman siya. So, parang na-impress siya sa sagot ko. Tapos, nag-next question pa. Ang tagal. Ang sabi talaga sa akin, it's 3 question lang. Pero bakit ang dami-daming question? So, parang kinabahan ako masyado. And then, next naman na question niya is, who process your documents? Sabi ko, company. Kasi nga, tinuro yan sa briefing namin. Yung itong question na to. Sabi niya, who process your documents? Sabi ko, company. And then sabi niya, did you pay for it? Ito, hindi ako nasabihan ng agent ko. Tapos, parang nagdadalawang isip ko kung magkano. Sabi ko, yes. And then sabi niya, how much? Sabi ko, patay. Parang hindi ko talaga kasi alam. So, ang sinabi ko is yung maliit na halaga lang. Kasi baka isipin nila pinagkakakitaan natin sila, diba? And then, the last question. Dito na tayo sa last question, guys. Last question is, what is the difference of working here in Singapore than working in Poland? Yun. Medyo isang sentence yung sagot ko doon. Tapos sabi niya, medyo napahaba ata, hindi niya na ako pinatapos. Parang nakontento na siya sa hanggang kalahati lang ng sagot ko. Sabi niya, okay. Tapos, di natapos na. Hindi ko alam natapos. Sabi niya, okay. 115. Ganun na ako, ay salamat. Natapos na kasi bayaran na eh. Kasi itong mag-visa appearance ka, is may bayad siya na 115 SGD. So, nagbayad na, and then tapos parang niregister na yung passport mo dun sa computer, parang tapos binigyan ka ng resibo. And then sa resibo is, ilalagay niya doon na you can collect your passport on. And then after 14 days, tapos nandun yung date, tapos yung oras na 4 p.m.
Ganun lang. So, huwag kayong matakot sa visa appearance kasi nga, dapat lang confident kayong sumagot para nga ma-convince nyo yung consul na work talaga ang ipupunta natin dito. Kasi nga sa dami ng nagra-run away, sobrang higpit na talaga na para na tayong napagkakamalang magra-run away. Napagkakamalang, nag-a-apply pa lang tayo pero sinasala na nila talaga tayo na sinisigurado nila na sa Poland lang ba talaga yung punta natin. Kasi nga, karamihan ng mga ginagawa dito. Nagtatrabaho lang saglit sa Poland and then pumupunta sa ibang bansa na malaki ang sahod. Guys, malaki ang sahod sa ibang bansa pero mataas din yung cost of living. Dito sa Poland, mababa medyo yung sahod pero mababa naman ang cost of living. O, diba? And then yung masama pa doon, yung iba, pagka malapit na ma-expire yung visa nila, bumabalik sila dito sa Poland para dito sila mag-asikaso ng kanilang temporary residence card. Kaya yun yung case talaga ng mga Filipino dito ngayon. So, that's all for today. Kung ano man yung mga tanong nyo, kung ano pa yung gusto nyong malaman, feel free to comment na lang, guys. And sisikapin kong gawa ng vlog kapag may time ako. Thank you for watching. See you on my next vlog.